meron ka bang kinaiinisan ng mga artist? Nung 2013 kasi, na aksidente ako, parang nadamay lang. Na baril ako sa liig. What's up mga kalason? Nandito tayo ngayon sa... Saan ba ito? Caloocan. Caloocan! Okay? Nandito ngayon si Boss Idol Rin Barrera. Okay, so kung so kung nagpa-Funko Pop ka, I'm sure nakilala mo siya nung Toycon nung July ba? August. July. Oo, nung July. So guys, meron nga pala tayong bago tayo mag-start kay Boss Rin, meron tayong buraot dito. Halika, pakita kayo. Dali. Ayan, pakita kayo. Ayan, si Boss Rai. Hi kay Tito B. Tapos yan, si Boss Carlo. Okay? So ngayon, interview natin si Boss Rin dahil I'm sure gusto niya rin malaman kung saan niya nakuha yung concept ng paggawa ng mga bagong Funko Pop na gawa niya. Mga art toys na Funko Pop. Okay? Itong Love, tsaka Ulala. So Boss Rin, kamustahin mo naman yung ating mga viewers? Hello sa lahat. Ako si Rin Barrera, visual artist from Caloocan, Canton. Okay. So, Boss Rin, unang tanong, kailan ka ba nag-start gumawa ng mga ganitong klaseng art design? Bali yung pagiging visual artist ko nag-start nung 2014. Tapos, may nakilala akong mga gallery na nagbigay sa akin ng opportunity para makapag-show. Okay. Tapos mula nun, parang naisipan ko nang i-improve yung mga gawa ko na para maging gallery worthy na mga pyesa. Okay. So, nung start ka, lalo na yung mga ganitong concept, no? So, paano mo siya nimpisahan? Sa ano ba siya? Yung woodwork ba yun? Or ito, sa painting? Saan ka nag-start? Kung sa pinaka-start ng parang sa sculpting profession, nag-start ako sa yung mga portraits ng yung mga bubblehead gano'n. Okay. Tapos nag-OJT din ako sa gawa ng santo, yung mga semento. Santo? Yung santo talaga? Okay. Tapos yun, yung sa production na ng resin na mga sculpture, nadaan ako rin yung mga gumagawa ng for Christmas ornaments. Okay. So yan, kumaga parang yun yung mga pinag-practicean mo bago ka dumating dun sa, yun nga, nakita ko yung ganito yung gawa mo. Dito ka sumikat sa mga ganitong gawa, di ba? Mas tama ba? Bali, bago lumabas to, parang mga 7 years na ako nagpipinta tsaka sculpt. Okay. Bali, siguro hindi matatawag na parang mainstream pa. Kasi wala akong piece na yung pang mass produce. Yan yung una, yung vinyl toy na gawa ng Mindstyle. Tsaka yung Funko Pop. Okay. So ito rin sa gawa mo, no? Okay. So kasi guys, kaya ako nagka-interest kay Boss Rin na pasyalan siya dahil nagustuhan ko talaga to yung gawa niya. Kasi kung kilala niyo ako, talagang Star Wars collector ako. As in, out of line sa akin to. Pero sobrang ganda niya kasi display. Kaya, yun nga, nagkaroon tayo ng chance na mapasyalan siya para mapapirmahan din natin kay Boss Rin to. Okay? So, Boss, ang next question ko sa iyo, yung mga ganitong mga paintings, kasabayan ba siya ng paggawa mo lagi nung ito ngayon kasi gumagawa ka na ng ganitong design, no? Pati yung sa woodwork, di ba? Ito, kumaga sabay mo siya ginagawa lagi. Pag may show, sabay ko talaga siya yung ginagawa. Kasi pag show, parang gusto ko pag pumunta yung tao, parang kompleto yung experience niya. May makita siyang painting, sculpture. Sa akin lang naman yun. Kasi pag pupunta ako ng mga shows, gusto ko rin marami rin ako nakikita. Hindi lang yung puro painting lang yun. Maganda yung siguro hinahawakan. Sa opinion ko lang yun, baka magalit yung mga painting lang. Pero tama rin naman, para may variance din. Baga, kung di mo trip masyado yung painting, pwede yung actual na nahawakan. So, nag-start ka, sabi mo 2014.
14. 14. Yung parang painting sculpture na talaga. Okay. So ngayon, boss, na gumagawa ka na ng ganito, na Funko Pop, gaano karami pa yung plano mo na ilabas na ganito? May naka-line na ba na ilalabas? May parang may na-announce na, may na-leak na or na dalawa pa nalalabas. Pero in touch naman ako kay Mind Style, tsaka yung gallery ko, Vinyl on Vinyl Gallery. In touch kami, lagi kami nag-uusap ng Mind Style. Okay. Kung good naman, parang maganda naman yung reception ng tao dun sa first to release. So, kaya, for sure, baka maglabas na sana. Okay. So, boss Rin, yung ganitong klaseng work mo, more or less, magkano inaabot mo yung mga ganito? Sa price, nagsimula ako niyan, parang 70,000, gano'n. Ano year yun? 2014. 2014, so more than 10 years na yung almost 10 years na next year, di ba? So ngayon, magkano na yung ganito ngayon? 300 something. 300,000 na. Grabe guys, no? So, kung ikaw ay starting ka lang din, katulad ni Boss Rin, okay lang din naman yung mag-start ka. Siyempre, papakilala ka lang naman eh. Ang kailangan naman kasi makilala talaga yung gawa mo para later on, makapag-demand ka, di ba, nung price mo na gusto. Kasi ito, for sure, may kakagat talaga dahil napakaganda naman talaga ng gawa ni Boss Rin eh. So, yung price range niya, meron talagang market yan. So, boss, yung mga nanonood sa atin na, kunyari, nagkaka-interest din, na gustong siguro gayahin ka, ano ba pwede mong i-advise sa kanila na regarding sa gusto nilang gawin? Like yung gusto nilang maging creative din sila in terms of siguro sa woodwork, sa painting, ano ba yung mga pwede mong i-advise sa kanila? Parang palagi lang kasi nung nagsisimula akong mag-conceptualize ng gagawin ko, parang sobrang curious ko lang parang siguro lagi ka lang maging curious. Yung mga idol mo, wag mong gayahin pero i-observe mo yung mga practices nila. Okay. Tapos pag ginaya mo yung nila, yung parang behavior nila towards doon sa artwork nila, kung paano nila ginawa, yung linis, yung konsepto kung paano sila mag-isip, tsaka pag yung story mo yung kwento mo dun sa gawa mo, walang pwedeng magtama sa'yo kasi story mo yun. Tama. Kaya maganda siyang parang foundation kung gagawa ka ng sarili mong art. Okay. So, yun nga, gaya na sabi mo, pwede kang magpa-inspire siguro. No. So, di ba? Pa-inspire ka dun sa mga idol mo, pero pagdating sa execution, dapat sarili mo na talagang diskarte, di ba? Okay guys, ang next question naman natin kay Boss Rin, saan niya nakuha yung ganitong concept, di ba? Kasi napakaganda nga, dahil yun yung nagustuhan ko dito sa gawa niya. So, Boss, baka pwede mo explain paano ka nag-come up ng ganitong idea? Bali dun sa Olala, yung design niya, kumbaga, kung yun sa mga original piece ko na ginawa, bali, yung guhit ng palad, di ba sa Pinas uso yung ulaan ka, nandun yung kapalaran. So ako nilagay ko sa mukha nung artwork ko si Olala. Okay. Bali yung mga arrow pataas, tapos yung teardrops, parang yung all in all yung pinagdadaanan ng tao, heartache, success, lahat nandun na. Nababasa sa mukha niya. Ayun, parang it's written all over your face na konsepto. Itong love. Paano mo naman Yung love naman nabuo siya kasi may na-invite ako sa isang auction tapos parang mapupunta for charity yung event. Okay. Bali naisip tapos kailangan yung pyesa parang positive. So may mga tinatabi kasi akong lumang t-shirt na may mga magagandang print. Tapos yan t-shirt yan ng lola ko. Ito yung sa love. Yung love na yan, yung nasa baba niya, di ba, No Man is an Island. Ano yan, brand ng t-shirt yan. Nakalimutan ko lang, basta okay. Japanese brand yan. Tapos,
pinapalitan ko lang ng No Man is Alive. Ayos ah. Tsaka love, parang di mo na kailangan explain yun. Tama. Universal naman yun. Oo, universal. Dali na paliwanag. Guys, meron akong gusto pakita sa inyo. Boss, ito yung gawa mo. Yan. So, ito, pwede ba natin sabihin sa kanila yan? Possible na lang. Okay. Walang 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 assurance. assurance. Okay. Pero wish ko. Okay. Yun na lang, wish ko. Sige, yun na lang. Guys, ito, pakita ko sa inyo ha. So, ito yung wish ni Boss Rin. Ito. Na sana, ilabas. Okay? Ilabas ng Funko Pop. Itong design na to. Okay? Yan. Sobrang ganda na to, guys. Ngayon, sir, magkano ba yung ganito? Sa sculptures ko, bali, pwede siyang presyon per head. Okay. So, yung isang head kasi, yung parang range mo ngayon, 70 plus. 70. So kung gusto nila, ito, isa lang. Tama ba? Yung isa lang. 70. So, pag ito, more or less, 100. 140, 150. Okay. Sobrang ganda, guys. Pag nakita nyo talaga sa personal, sobrang lalo na yung detalye ng mukha. Ganda talaga. Tabi na natin to, mahirap na dahil 100 plus pala to. Nag-start pala yung... Wala kang may-ari niyan, boss. Bali, ipapasa ko to sa Mindstyle. Okay. Siyempre, kailangan special yung sample mo para magustuhan nila. Hindi lang yung sketch. Eto, boss, sige. Pag pinasok mo sa Mindstyle yan, di ba, ganito na gagawin nila. So, hindi na siya wood. O wood pa rin? Hindi na siya. Vinyl na siya. Vinyl na siya. Okay. Wala kang kopya ng... Wala, nasa kabila eh. Pero Okay. maglagay tayo ng pictures ng Sige, sandan mo. Para makita nila, guys. So, yun nga pala. So pagka yung Mindstyle, nagustuhan yung gawa ni Boss Rin at nag-design na ibenta or i-market ng Mindstyle, yung woodwork niya, ginagawang vinyl na. Okay? So, parang yung Funko Pop lang material, no? Okay. Boss Rin, di ba nakilala ka namin nung Toy-Con, di ba? So, meron bang ibang event na pupuntahan mo para yung mga hindi ka nakikita ng personal? Kasi hindi naman lahat pwede pumunta dito, di ba? So, doon ka nila pwede makita. Meron ba? Schedule na ba or wala pa? Nagpa-plan na kami nung gallery ko ng lugar saan gagawin yung next release, tsaka yung signing na rin ng ibang piece na, kunwari yung Olala Funko Pop, hindi pa siya na-release dito eh. Kaya pag na-release yun, magpo-post ako ng event. Pwede yung signing doon? Pwede. Yun. O yun guys kung gusto siya makita, gusto niyo magpapirma, abangan niyo lang kung kailan. May bayad ba yun kung nagpapirma sa'yo? Wala. Walang bayad. Walang bayad. Kasi pag namila ako sa Green Hills, pwede tayo magkita. Tama. Sa kay Dadan, sa collectible. Collectible na idadaanan nyo. Napakakas kayo dito para pirmahan niyo yung Funko Pop niyo. Ano pang next question niyo? Ay guys, salamat nga pala sa sa Jayco. Salamat. Thank you. Kala mo totoo eh. Alam mo, nagpadula eh. Yung kape, Jayco ka na ba? Ito. Jayco na ba gusto mo kape? Jayco, salamat sa kape. Okay? Boss Ring, para dun sa mga hindi nakabili na to, di ba? Ngayon, yung next na ilalabas mo ba, may local release ba to? For example, itong mga to, di ba? Magkakaroon ba to ng local release o sa mga convention lang siya ilalabas? For sure meron yan kasi nandito ako sa Pilipinas eh. So, convention yan. Convention, okay. Ngayon, yung mga nilabas na nung Toy-Con, magkaka-restock pa ba yun? Yung mga hindi nakabili? Kasi ngayon medyo mahirap din makabili na to eh. Hindi ka sure. Yun guys. So, abang-abang na lang kayo kasi yung gumawa mismo, yung design, hindi niya alam mo, di ba? Paano pa kaya tayo, no? Boss Rin, maraming may idol sa'yo ngayon. For sure. Kasi syempre, di ba, nandun ka na eh. Palipad ka na, kumbaga, para sa local artist, di ba? Ang tanong, sino yung inspiration mo or sino yung idol mo sa larangan ng ginagawa mo? Sa international, yung mga ina-idolize na si Basquiat, Okay. Michelangelo, yung
ano nila, yung anatomy. Nung nag-aaral ako nung finals dati, yung kinakabisado ko talaga yung mga strokes nila. Tapos sa local, si Quicks, si Quicks, Quickworks, syempre. yan. Marami naman may idol kay Quicks. Diba? Si Banots, idol ko. Alam ko na yun. Alam ko na yun, boss. Ano sabihin sa kanila? Hindi naman tayo artist. Diba? So yun lang yung mga gusto mo. Oh, marami. Mga, hindi ko lang sila maalala ngayon, pero idol ko sila. Okay. So marami kang, kumaga parang yung mga atake nila kahit paano, inaral mo rin. Oh, humingi ka ako ng kumurot-kurot ka tig-isa. ng mga techniques Tas sa akin kanila. na to. Okay. So ganun dapat guys. Kung kaya mo paghalu-haluin yung diskarte nila tapos mag-come up ka ng sarili mong version ng mga style nila. Tsaka, Maganda. sinuwerte lang din siguro ako kasi ang daming magaling eh. Madaming magaling talaga na Pinoy artist na yun nga lang, sinuwerte ko sa mga, simula pa lang, sinuwerte ko sa mga nakilala ko. Kumbaga ano yan eh, kailangan yung skills mo, kailangan din ng luck sa tamang tao, di ba? Para Kasi sobrang, hanggang ngayon, guided pa rin ako sa tama. So boss Rin, di ba, nasabi mo kanina, galing ka sa corporate world, di ba? Nung gumagawa rin ng mga sa corporate world ng sculpture. culture, di ba? So paano ka napunta dito na gumawa ka ng art design ng sarili mo? Na parang, nagsawa ka ba doon? Tapos naisipan mong ito na lang yung gawin? Nung 2013 kasi, na-aksidente ako, parang nadamay lang. Na baril ako sa leeg. Tapos, leeg? Oo. Tapos, na bedridden ako ng 6 months. Tapos, Kaya lang boss, paano ka nabaril sa leg? Bakit ka nabaril sa leg? Napadaan lang. naawat sa mga awat. Maawat ka. Tapos, ikaw yung nabaril nung maawat ka. O guys, tandaan nyo yun ha. Mag-aawat. Huwag ka na umawat, okay? Kung away ng iba, hayaan nyo na sila. Kasi ito, umawat nga, siya pa yung nabaril, di ba? Pero ano nangyari doon sa nakipag-away? Wala. Wala naman. O, tingnan nyo, di ba? Pero parang yun na yung parang naging blessing na rin siya eh. Kasi nung time, kasi sobrang work bahay lang ako. Tapos nagkaroon ako ng parang 6 months na pahinga. Tapos doon ko pag-isip. Doon ko sobrang bored ko dyan sa sobrang bored ko sa bahay. Yung mga pintura ko nilabas ko lahat, ginamit ko lahat, nagpinta ko. Okay. Tapos naitabi ko yung mga painting na yun. Siguro lumipas yung mga 1 year, na-invite na ako nung kaibigan ko na mag-bazaar. Yung parang mga pop-up na art bazaar sa BGC. Oo, napupunta ko yun. Napapasyon ako yun minsan. Tapos, meron pa yung sa park, di ba? sa part. Kasi hindi mga artist na mga kasama niya. Walang alam yung mga yun. Ayun, tapos doon, may namit akong parang mga collector ng paintings, ng fine art. So, sila yung nagpakilala sa akin sa mga galleries. Tapos mula doon, tuloy-tuloy na yun. Okay. So, naging blessing pa yung pagka... Oo. O kayo, ba't di kayo magpabaril? Para masenso kayong dalawa, di ba? Sa larangan na ginagawa mo, syempre, may mga kalaban dyan, may mga binubutasan yung mga trabaho mo, di ba? Yung mga gawa mo. Meron ka bang kinaiinisan ng mga artist? Hindi, wala. Wala. Seryoso? Hindi, tropa ko lahat. Wala kang kinakainisan kahit isang tao na. Hindi. Meron si Banos. Hindi, meron akong naiinis kasi sobrang galing niya. Hindi ko kaya yun. Parang healthy, lang. Okay. Healthy rivalry lang. Pero hindi yung nakakainis dahil buraot siya or talagang wala. Ay, hindi. Kasi pag buraot, parang wala na sa circle ko yun. Okay. Parang hindi na ako maabot sa talking stage. Tama. Ito, paano kayo nag-connect kayong dalawa? Sige. Ganito. Yun yung tanong, Oo, tuloy mo oo. na. Ayun yung tanong. Oo, kanina nagtanong. Yeah, ako naman Wait, ulitin ko. Paano kayo nag-connect?
Guys, para may idea lang kayo paano kami nagkakilala ni Boss Rin, di ba? Kasi nga, nung umattend ako nung Toycon, nakita ko yung napakalaki na statue doon, dalawa. Yung Love, tsaka yung Wala. Olala. Nakita ko sobrang ganda nung di-display pa lang kami, kasi may booth ako doon eh. Di-display pa lang kami ng ibibenta namin. Linagay na yun doon. Sobrang ganda talaga. So, doon ako na-intriga na sino yung gumawa nun, di ba? Tapos yun nga, nalaman ko si Boss Rin. So, nung minessage ko siya, kasi gusto ko nga gumawa ng schedule sa kanya, nakita ko, may message pala siya sa akin na nauna na. Kasi nag-i-inquire siya nung binibenta kong laruan, yung si Saitama, si One Punch Man. So, nag-inquire siya, boss, available pa. Sumagot ako, oo. Tapos hindi na siya sumagot. Yun lang, di ba? Ganun naman lagi eh. Available pa ba? Sagutin mo na oo. Tapos, wala na. Yun na yun. So, doon ko nalaman na nag-usap na pala kami dalawa. So, i-DM ko siya kung pwede gumawa ng schedule o yun, pumayag naman. Kaya nandito tayo ngayon. So, alam niyo naman na tayo nagko-collect tayo ng laruan at yung mga nanonood din sa atin mga collector din ng laruan. Ang tanong ko sa iyo, bukod sa gumagawa ka ng sarili mong yung laruan ba tawag doon, yung woodwork? Laruan ba? Art toys. So, yung art toys mo, di ba? So, ano yung laruan na kinokolekta mo? Ang naging first toy ko kasi nung bata ako, Dragon Ball. Dragon Ball. Kaya ngayon, ngayon dito may mga Dragon Ball ako nakikita. nabit-bit ko siya hanggang ngayon na puro Dragon Ball yung Okay. Sino sa Dragon Ball yung favorite mo na character? Si Goku, syempre. Goku. Vegeta. So, dahil mahilig ka sa Dragon Ball, nagpipaint ka rin ba ng Dragon Ball? Or nag-skull ka ng Dragon Ball? May show ako na parang purely inspired ng Dragon Ball. Talaga? Nakapag-show ako. I-send ko sa yung pictures para makakita. Sige, para makita rin nila. Kasi yung mga title ng painting ko, Ugok, mga gano'n. Talaga? Mga, Pero sila mismo yung nandun, yung nasa, or hindi, pero style ko na. Style mo na. Kumaga, kinaimbutan mo yung sila Goku, nag-iba yung tsura dahil style mo yung ginagawa. Okay Sige nga boss, send mo sa amin. Send. Para makita rin. Porn ba yan? Porn? So ano pa? Ano pa gusto yung tanong? Kailangan titigil sa pag-vlog. So guys, yun, more or less, nagkaroon tayo ng idea regarding sa background ni Boss Rin. Okay? Ngayon boss, baka gusto mo sila i-invite sa mga upcoming events mo. Ano ba yung medyo malapit na? Yung pinakamalapit ko, November, pero follow nyo lang ako sa Instagram. Okay. Rin Barrera. Rin Barrera. Doon, Instagram. lagi naman ako nagpo-post ng Sige, pupunta kami doon Events. sa event niya. Promise, pagka nag-start yun, pasya lang kita. Sana next toy ko, nandun pa rin. Nandun ulit ako. Oo, pwede ka doon. Kung wala ka man display, mamili ka na lang. Sumama ka sa amin, di ba? Importante, nandun tayo sa Toycon, di ba? So yun, Rin Barrera, IG, Facebook mo. Rin Barrera. Rin Barrera din, okay? So guys, yun, follow nyo lang si Boss Rin para updated kayo sa mga ilalabas na bago or sa mga event na magkakaroon siya, okay? So boss, maraming pong salamat at pinagbigyan nyo kami. At hindi ako uuwi na hindi mo pinipirmahan, syempre. Siyempre, permanent yan. Dalawang Funko Pop ko. Kasi yung iba dito, sumama, ewan ko ba't nandito, di ba? Ang dami pang dala, no? Ang dami pang dalang Funko Pop. Wala naman nagawa dito, no? Grabe, no? So yun guys, maraming salamat. Oy, kayo, magbabay na kayo. Thank you. Si Boss Ray ng Thank you. Art Collectibles, Thank you, saka si Carlo. Salamat. Okay, so follow nyo ako guys, Tito Nami. Tapos yung t-shirt ko Tito Nami clothing line, bumili rin kayo na nakapost lang naman sa page ko yun. Ganda ng quality. Magkakaroon ba ng Ring Barrera clothing line? Marami tayong ilalabas, every month maglalabas tayo siguro mga 2 o 3 design. Kaya abangan nyo, okay? So yun lang mga kalason, magkita-kita tayo ulit. Babush! At syempre mga kalason, hindi tayo uuwi na hindi niya napirmahan yung dala kong ulala at love. Ayan no, personalized na yung Funko Pop ko, di ba? Ang ganda na. Nilagyan niya ng duge. Alamin nyo na lang kung ano yung kwento ng duge next time mga kalason.